At ang pagpapatuloy ng kwento at ipinaliwanag ni Allen ang tatlong servants ni Refine ni Lazy Lanlot ay ito ang legacy ng maalamat na alchemist Soul Kenshare at sumang-ayon si Lazy Lanlot at dagdag pa na sabi ni Allen paano ka nagkaroon ng ganito talito. At binaliwanag ni Lazy Lanlot ang maraming taon na ang nakalilipas, isang tao na naglakbay sa paligid ng Sage Guild ay nagsagawa ng pananaliksik sa alchemy ng pagsasama-sama ng mga kaluluwa. At dahil sa mga potensyal na panganib ng alchemy na ito ay ipinagbawal ito ng imperyo. At itinagol din ng taong ito sa akin ang kanyang pagkakakilanlan at siya ang aking ina, si Elena Ranlot. Sa pagkakaalam ko, iyon ang panahon ng kasaysayan na hindi gustong malaman ng aking ina sa iba. Mula noon, inilaan niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga kapangyarihang Seikiko ay maging sikat bilang isang psychic genius na kinikilala ng Empire. At ang Soul Temperator ay naging isang lihim at bagamat naging dahil ito ay isang sikreto ay hindi na ito mahalaga. At nabigla si Allen sa kanyang nalaman at sabay sabi niya hindi mahalaga at iyan ang hinahanap ng malalaking lalaki. Lalaban ba ang batang ito sa langit? At dagdag pa na sabi ni Lei Shu Lanlot sa madaling salita, hindi mahalaga ang bagay na ito at maaari kitang bigyan ng isang bote ng Dragon Breath Potion at huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa aking mana bilang Soul Temperator, okay. At sabay sabi ni Allen hindi naman importante at tinatakot mo ako at ano nga ba ang ginagawa ng potion na ito, first time kong makita ito. At sabay sabi ni Lei Shu Lanlot kay Allen alam mo napakalimitado ang ating enerhiya, lalo na sa mababang yugto ng Sail. Bilang karagdagan sa natural na pagbawi at sinisipsip din natin ang mga natural na puwersa sa paligid natin upang mabawi ang enerhiya. Kahit na sa napakaliit na halaga at ang epekto ng Dragon Breath Potion ay lubos na makapagpapahusay sa ating kakayahang sumipsip ng kapangyarihan ng kalikasan at magbibigay daan sa atin na makabawi ng enerhiya ng mas mabilis at malaking tulong ito sa ating paglilinang at pagkatapos narinig ni Allen ang sinabi ni Lei Shu Lanlot ay agad ninyang inagaw ang nasa kamay ni Lei Shu Lanlot at tuwang-tuwa siya sa ibinigay ni Lei Shu at sabay sabi niya ang gandang bagay. At ito ay ang inspiradong puso ng kaluluwa. Malapit ko nang ma-upgrade ang aking talent level sa ikalawang antas at pagkatapos ay makakabalik na ako sa Sage Guild sa kabisera. At nagsalita si Lei Shu Lanlot at sinabihan niya si Allen nang willing ka lang bumalik ng ganito at napalingon si Allen at sabay sabi niya kay Lei Shu anong ang ibig mo sabihin sakit at ginawa ko na para lang makabalik sa kabisera sa lalong madaling panahon at huwag mo na akong isipin na tawagan pa ako. At biglang itinuro ni Lei Ziyu si Allen at sabay sabi hindi mo ba nais na maging isang tunay na malakas na tao? At kahit bumalik ka sa kabisera ay ang magagawa ng alchemy ng mababang pangalawang antas na banal na selyo at natatakot ako na mayroon ka lamang ng katayuan ng isang alchemist sa kabisera at walang ginagawa sa buhay mo. At sabay sabi ni Allen kalokohan kaya kung patuloy na maging mas malakas at sa anong paraan ay sirang dugo ng bituin. At sabay dagdag na sinabi ni Lei Shu sa loob ng 2 buwan ng iyong pamamalagi, maaari kitang i-upgrade sa ikatlong antas na yugto ng Holy Seal Stage. At sabay sabi ni Allen paano mo ito magagawa sa loob ng 2 buwan? At sabay dagdag pa sinabi ni Lei Ziyu ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon na maging aking tagapayo at hayaan mo akong magsagawa ng pagsubok sa pamamagitan ng labanan at alisin ang klase ng alipin. At kung ang isang kriminal ay inirerekomenda ng isang pangatlong antas o mas mataas na Seal Master ay magrekomenda ipasa ang pagsubok sa pagpapakita ng lakas at panalo upang maalis at palayain ang iyong alipi mula sa katayuan ng bilanggo at ang alipin ay bagamat napapailalim pa rin sa isang tiyak na antas ng kontrol ng nagpapatawad at nagrekomenda at mayroon silang halos ganap na kalayaan. At habang nanglalakad si Lei Ziyu at biglang siya napaabi ng kahit na may kapangyarihan ako, kung diretso akong tumakas at ang slave mark na ito na may magic ay magsisimula ng wanted na paghahanap. At mahihirapan akong makapasok at makalabas sa iba't ibang bayan, at madadami din ang ibang mga alipin. At ngayon kailangan kong mabilis na pagbutihin ang aking lakas ngunit ang pangunahing pagsasanay lamang ay hindi sapat at tuluyan na nga siyang nakapasok sa kanila pinagpapahingahan at tinawag siya ng isang alipin at pinagsabihan siya ng dahin na sugatan niya si Kodor at may malaking mangyayari. At sinabihan ni Lei Ziyu ang alipin ng ano ang malaking bagay na yun at kung gagawa ulit nila ng paggulo ay direkta ko silang papatayin. At pinagalitan ng alipin si Lei Ziyu at sinabihan ng nag-inaanod kayata.
At binaliwanag niya na kahit na hindi siya matalo ni Calder at ng iba pa at huwag mong kalimutan na may amo pa rin sila na si Taifeng Abdi ang pinuno ng Ying Iron Regiment at nakabalik na siya sa Grey Rock City, at iba siya sa Dabbler na si Calder ay nagsisilbi rin si Axie Adi bilang Military Academy Officer ng Grey Rock City at isa siyang tunay na walang awa na karakter at siguradong hindi kanya pababayaan. At ang sabi naman ni Lei Ziyu opisyal ng akademya at ng militar at sabay ngiti at sabi na kakawili-wili. At biglang siya tumayo at sabay sabi pagkatapos ay hayaan niya akong tulungan akong higit na mapabuti ang aking lakas at maging isang hakbang sa aking tagumpay. At napasabi na lang ang isang alipin ng baliw na ang batang ito na si Lei Ziyu. At sa lugar ng Grey Rock City Sage Guild at makikilala si Edward ng presidente ng Sage Guild ng Grey Rock City at ang Sage Guild Warlock 3rd Level Seal Master Hage. At ang pang-apat na antas ng Seal Master na si Finel Garcia at makikita na nagre-refine si Garcia at makikita din ang dalawang nanunood sa kanyang at pagkatapos ng ilan minutes at natapos na siya sa pag-refine at binakita niya ang kanyang natapos at bumalakpak ang dalawa at sabay sabi ni Edward napakaganda nito na maaari mong aktwal na pinuhin ang mga buto sa mga hugis na damo at ang galing. At sabay sabi din ni Hager ginamit ba ang fairy grass para gamutin ang underworld ng prinsesa? At binaliwanag ni Garcia ang fairy grass ay maaaring sumipsip ng tumor at i-convert at ito ay malamig na stranguria, at pagkatapos ay pagsamahin ito sa malalakas na positibong halamang sa gamot upang maalis ang malamig na stranguran at sa teorya, maaari nitong gamutin ang prinsesa at gayunpaman hindi pa ako nakakahanap ng angkop na material na panggamot at ang damo ng engkanto ay kailangang pagbutihin pa upang masipsip ng mabuti ang impyerno, at magtatagal ng ilang oras para sa mag-aral. At napaisip ang dalawang at sabay sabi ni Edward posible bang ibahin ang anyo ng sakit sa kasalukuyang walang paggamot na nagagawa at ang malamig na stranguria na maaaring gamutin. At sabay sabi ni Hager ito ay talagang isang eye-opener para sa akin. At napatawa si Garcia at nagpasalamat at sabay sinabi balita ko may research din si Mr. Hager sa Dark Alchemy at gusto kong humingi ng payo sa kanya at oo nga pala. May nakita akong alipin na pumunta sa guild mo kahapon at ang pangalan niya ay si Lei Ziyu at ano ang kanyang background. At sabay sabi din ni Edward alipin, at sabay sabi din ng Hager Lei Ziyu, parang pamilyar ang pangalan na ito. At sabay dagdag na sinabi ni Edward walang mga alipin sa guild at malamang mga alipin ng Panginoon ng lungsod yun tama at na ang lalaniya na maaaring ang batang yun mula sa pamilyang Lanlot. At nagulat si Garcia sa sinabi ni Edward at sabay sabi niya Lanlot di ba yun ang sikat na pamilya noon at sumang-ayon naman si Edward at sabay sabi oo apo siya ng dating pinakamalaking pamilya, ang First Blade Emperor at anak ng Great Sage at isa sa mga founder ng guild. Pagkatapos niyang maging alipin, lumipat siya sa Grey Rock City, bagamat napakayaman niya noon, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong alipin ngayon at hindi ko alam na nakapunta na pala siya sa Sage Guild. At sobrang saya ni Garcia sa kanyang narinig at sabay sabi niya anak siya ng henyong scientist na si Elena. At samagod naman si Edward ng oo. At dagdag pag nasabi na ang asawa ng dakilang sage ay ang henyong psychic. Interesado ba dito si Miss Garcia? At sabay sabi ni Garcia si Lady Elena ang dating pinakaiginagalang kong idolo. Nakilala ko siya minsan noong bata pa ako, noong panahong iyon at itinuring ko siyang layunin at gusto kong maging katulad niya. At naghinala din ako na siya ang maalamat na soul temperator. At sabay sabi ng dalawang di ko akalain na may side pala si Miss Garcia. No wonder sinulat niya yung kakaibang formula na yun at siya pala ang anak ni Lady Irina. At pagkalipas ng ilan minutes at napunta ang eksena kay Allen na kinakausap ang City Lord. At sabay sabi ng City Lord ang iyong panimulang punto ay mabuti pero wag ka pa pumunta. At sabay sabi ni Allen sa tingin ko siya ay isang taong may talento at dapat bigyan siya ng pagkakataon si City Lord. At sabay sabi ng City Lord sa pagkakaalam ko, wala akong alam tungkol sa kanya. At biglang pumasok si Garcia at Warlock at tinawag ang City Lord at sabay sabi may gusto kaming itanong sa iyo. At agad naman napansin ng City Lord sila Garcia at sabay sabi ikaw pala ang dumating sa tamang oras at gusto kong humingi ng payo sa iyo at napalingon si Allen at nagsalita si Garcia nang hindi ba ito yung tiyuhin kanina. At sabay sinabi niya sa City Lord hayaan si Lei Ziyu Lanlot na magsagawa ng pagsubok sa pamamagitan ng labanan. At sabay sabi din ng City Lord oo, ito ang panukala ni Allen bilang taga-rekomenda.
Ngunit ang batang iyon na si Lanlot ay nagkasala ng pagtataksil at ang pinakamalubhang krimen sa imperyo at walang ganap na president para sa kaligtasan mula sa pagsubok. At ang sabi naman ni Allen, bagamat walang president pero wala ring tahasang pagbabawal, noon ko lang napagtanto na ang batang iyon pala ay isang Sealmaster at pinatawad na rin ng imperyo ang mga general ng kaaway, hanggat nananatili silang tapat sa imperyo sa hinaharap, at sa palagay ko ay walang mali. At sabay sabi din ng City Lord, ang sinabi ni Allen ay may katuturan, ngunit huwag tayong maging hindi makatwiran sa ngayon. At nagtataka ako kung ano ang iniisip nyo, at biglang hindi sumang-ayon si Hager at natahimik si Allen, at sabay dagdag pag sinabi ni Hager, hindi tapan banggitin kung ang mga traitor ay maaaring patawarin, at alan mo yan bilang rekomendasyon, at kaya mo bang pasanin ang responsibilidad na ito? At alam mo ang kahihinatnan ng pagiging isang taga-rekomenda at nagdulot ka ng gulo sa kabisera ng lungsod. Ngunit gusto mo pa ring magdulot ng gulo dito. At nainis si Allen sa sinabi ni Hager, at sabay sabi niya sa isip niya, hinahabol na naman ako ng matandang si Hager, at syempre alam ko ang kahihinatnan pero imposible, at biglang niya naalala ang pinag-usapan nila ni Lei Ziyu, at hayaan akong maging tagapagrekomenda. At ako ay matatali sa iyo at gumagawa ka ng pagtataksil. Gusto mo ba akong saktan? At sabay sabi ni Lei Ziyu, may katuturan ang pagiging isang taga-rekomenda para sa isang taksil na kriminal ay tiyak na isang mantsa sa iyong resume, at ang haharapin ko sa kinabukasan ay hindi lamang pagsisiyasat, at kung ako'y masangkot sa anumang gulo, mas lalo kang mapaparusahan. At ang mga tanikala lang yan ng mahihina. Pag naging malakas ka, makikita mo kung gaano kalawak ang daan sa ilalim ng iyong mga paa. At tinakat niya si Allen at sabay sabi, maaari mong irekomenda sa akin ang anumang antas ng Holy Sealmaster. Pero ako lang ang makakapagpalakas sa iyo. Allen, hayaan mo akong makita ang iyong kamalayan. At sabay sabi ni Allen, noong mga oras na yun, parang kontrolado niya ang kalooban ko at siya ang dahilan kung bakit ayaw kong tumanggi. At biglang napahinga ang City Lord sa narinig niya at sabay sabi, hindi ako makatanggi sa lahat ng sabihin na nating at siya ang nagpaayaw sa akin na tumanggi. At kung si Allen ang magiging rekomendasyon at kung gayon ang ating kabanata ay dapat ding managot, at tinanong niya si Miss Garcia kung ano sa tingin mo. At napaisip si Garcia at sabay sabi ito ay mahusay at hindi madaling ipasa ang trial by duel, at kung may ganitong lakas siya, malamang hindi siya magiging alipin, at kung kaya natin siyang mapagtagumpayan para maging fighting force ng Grey Rock City, naniniwala ako na titingnan ng hari ang City Lord sa ibang liwanag, at gusto ko rin siyang makilala. At biglang sumang-ayon ang City Lord sa sinabi ni Garcia at sabay sabi ng City Lord, mahusay ang sinabi, Miss Garcia. Ito ang sagot na gusto ko. At Ginoong Hager, ano ang ibig mong sabihin? At nagsalita si Hager at sabay sabi, sa kasong ito, ang Sage Guild ay dapat ding maging responsable hanggang sa huli. At biglang siya tumayo at tinuro niya si Allen at sabay sabi, mangyaring payagan akong magsilbi bilang tagasuri ng pagsubok na ito at magsagawa ng pagsubok sa pagsubok na may pinakamataas na intensity. Kung si Lei Ziyu Lanlot ay hindi pumasa sa assessment, si Allen, bilang nagrekomenda, ay dapat parusahan at inalis sa Guild of Sages magpakailanman. At nagulat si Allen sa sinabi ni Hager at napasabi siya ng permanenteng pagtanggal, ang matandang ito ay magpapakasaya ka sa akin, di ba? At nag-usap ang City Lord at si Garcia at sabay sabi ni Garcia, hindi ba ito medyo marami? At sabay sabi din ng City Lord, sa katunayan, ngunit maaari rin itong ipakita na ang guild ay tumatagal ng isang responsableng saloobin sa bagay na ito. At hindi nagtagal nakapag-desisyon na ang City Lord at kinakabahan si Allen, at sinabihan nga ng City Lord ang desisyon na hinahayaan ko ang alipin na si Lei Lanlot na magsagawa ng pagsubok sa pamamagitan ng labanan upang makakuha ng pagkakataon ng kaligtasan. Magkakaroon ng assessment sa competition ground sa loob ng 3 araw. At lumipat ang eksena kay Lei Lanlot na binubuhat ang 3 batong malalaki gamit ang kanyang banal na selyo, at manghang-mangha ang mga nakakita. At napasabi si Lei Lanlot sa isip niya, ng salamat sa breath potion ng dragon, mas makakagamit ako ng mas maraming energy-consuming combat skills. Ngayon ang level ng aking combat skills ay na-upgrade na sa mababang kalidad, at ang first level na Holy Seal combat skill, low-grade alchemy, low-grade psionics, low-grade hanggat nabawi ko ang aking kalayaan, ang aking rate ng paglago ay tataas pa.
At sa lugar ng Grey Rock City Shadow Iron Group Meeting House at sa loob makikita ang hanggal na deputy leader na kaluhod sa harap ng kanyang pinuno at pinapawisan at sabay sabi ng kanyang pinuno, ilang araw lang akong nawala at ang daming nangyari at napilayan si Philo at nasugatan ka at kalimutan mo na alipin pa ang kabilang partido. At ang pinuno at isang third level Holy Seal Master Taifeng Abdi, pinuno ng Shadow Iron Regiment. At sabay sabi din ng deputy leader, yung batang yun hindi ko alam kung anong gamot ang ininom niya pero hipon lang pala siya dati at biglang may holy seal. At pinatahimik siya ng pinuno at biglang tumayo ang pinuno na galit at sabay sabi, Calder, naisip ko na isinakripisyo ng iyong kapatid ang kanyang buhay para sa kabanata at ipinasa sa iyo ang kanyang posisyon bilang deputy captain dahil sa pagkakaibigan pero patuloy mong pinapatunayan na mali ang desisyon ko. At takot na sagot ni Calder, ako minaliit ko lang saglit ang kalaban at kapag gumaling ang sugat ko, papatayin ko ang batang iyon. Hinawakan ng pinuno ang ulo ni Calder at sabay sinabi, tanga, hindi pa rin malinaw sa sitwasyon mo na siya ang alipin ng Panginoon ng lungsod. At kung papatayin mo siya, paano ako makakasama sa Panginoon ng lungsod kung ikaw ay binugbog niya? Ito ay magiging walang kabuluhan at hindi ka dapat nasangkot sa problemang ito sa simula pa lang at nabalitaan ko rin na magkakaroon ng dual trial ang bata kamakailan para maibalik ang kanyang pagiging sibilyan. Kapag siya ay may legal na kalagayan, ito ay magiging mas mahirap. At sabay sabi ng hanggal, ano ang gagawin ko, hayaan mo na lang siya ng ganito at sinampal siya ng pinuno at sabay sabi, magiging isang pagpapala kung mayroon kang ikasampung bahagi ng kakayahan ng iyong kapatid. At humanap ng tulong sa ibang bansa para harapin siya at patayin siya ng mabilis at malinis bago siya pumasa sa pagsubok ng tunggalian at paano pa rin magugulo ang Shadow Iron Group sa hinaharap at sabay sabi ni Calder, ang pinuno ay talaga matalino. At napunta ang eksena kay Lei Shu Lanlot na naalala niya noon ang kanyang pagsasanay at sabay sabi niya, bakit tayo pinahihirapan ng ganoong pagsasanay at mas mahalaga ba ang karangalan kaysa pamilya? At sabay sabi naman ng tagapagturo, dahil taglay natin ang pangalan ng pamilyang Lanlot, kasalanan ang maging mahina at kung gusto mo akong itama, pagkatapos ay maging mas malakas kaysa sa akin at makikita si Lei Shu Lanlot na nakaupo at sabay sabi na naginip talaga ako tungkol sa nakaraan at ang bastos na si Riba. At bagamat minana ko ang mga kakayahan at karanasan ng aking pamilya ay hindi ko lubos na minana ang kanilang mga alaala at bakit si Riba, na labis na nagpahalaga sa karangalan, ay nagtaksil sa imperyo. At bigla sumigaw ang alipin ng hello, sino iyon, kailangang ayusin ang bodega at napalingon si Lei Shu Lanlot. Pumunta siya sa bodega at habang siya ay naglalakad ay may narinig siyang nagsasalita at sabay sabi, aking Diyos, ito ay masyadong mabigat. Ang isang mahinang babaeng katulad ko ay hindi makagalaw, hindi ko alam kung may makakatulong sa akin at napahinto si Lei Shu Lanlot sa nakita niyang babae at lumapit ang babae kay Lei Shu Lanlot para humingi ng tulong at hindi pinansin ni Lei Shu Lanlot ang babae at nagpanggap ang babae na natamba at sabay sabi, kasalanan ko lahat kung bakit ako nahihilo dahil masyado kong pinipilit ang sarili ko. At tinawag ninyan sinang gwapong lalaki, maaari mo ba akong tulungan? Pakiusap ko. At sabay sabi din ni Lei Shu Lanlot, hindi ka marunong mag-sorry kapag may nakabangga ka, at napasabi ang babae ng anong meron sa lalaking ito at wala nanggang nagawa si Lei Shu Lanlot kung hindi tulungan ang babae at habang inaayos din niya ang bato ay inabutan siya ng babae ng isang bote tubig at sabay sabi ng babae, gwapong lalaki. Ang galing mo at ang astig talaga na nakakagamit din siya ng holy skills at salamat sa iyong pagsusumikap at halika at uminom at kinuha naman ni Lei Shu Lanlot ang tubig at ininom niya pero biglang nahulog ang baso at nabasag at nahimete siya at natawa ang hanggal na babae. At sa Sage Guild makikita si Allen sa loob ng alchemy room na nang-re-refine at pagkalipas ng ilang minuto ay natapos na siya sa pag-re-refine at sobrang saya niyang at sabay sabi, ang aking tagumpay sa alchemy ay umabot sa mababang antas at sa wakas nagtagumpay ako at gumagana talaga ang pamamaraan ng batang iyon na si Lei Shu at pinalakas ng Soul Heart ang aking perception, at pinataas ng Dragon Breath Potion ang aking kakayahan sa Holy Seal ng 20%. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng kakaiba at mahirap na formula, at makakamit ko ang isang antas ng pambihirang tagumpay sa isang pagkakataon. Napakagaling talaga ng batang iyon sa isang bagay, sa ganitong paraan, ang pagiging kanyang taga-rekomenda ay isa ring tamang pagpipilian at ibinato ni Allen ang kanyang na-refine at sabay sabi, bakit ako pumayag sa kanya sa oras na iyon, at talagang nagpunta upang banggitin ito sa Panginoon ng lungsod at sobrang nagsisi ako ngayon at hindi ba maganda kung bumalik na lang ako sa China?
At kakaiba kahit anong sabihin mo, hindi ko dapat tanggapin ito at ako ay naging isang rekomendasyon para sa pagtataksil, at maaaring hindi ako makabalik sa kabisera. At hindi mabuting tao ang batang iyon, nakatadhana siyang magkagulo at kung siya ay bumagsak sa pagsusulit ako ay ganap na mapapahamak at pakiramdam ng dissonance. At ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata ay isang psychic illusion na ibinato sa akin, na nakakaapekto sa aking kalooban ngayong nawala na ang epekto, ngayon ko lang napagtanto. At sa bar maririnig ang pinag-uusapan ng deputy leader at ng babae kanina at sabay sabi ng babae sa halip, ang layuning ito ay mas madali kaysa sa inaakala ko at sa nakikita kong napakabata pa niya, hindi ko kayang maging masyadong malupit at hilingin sa kanya na tumahimik. At sabay sabi din ng hanggal na pakamaawain mo talaga at sabay tawa at dagdag pag nasabi niya ayokong tanungin ang kakayahan sa negosyo ng Lightless One, pero gusto ko pa ring magtanong na kumpirma mo na ba ito patay na ba ang batang iyon na si Lei Shu? At sabay sabi din ng babae malapit nang kumalat ang mensahe mula sa Diyos ng kamatayan. At sabay sabi ni Calder magaling. Sulit ang perang ginastos ko. At oo nga pala, nakita mo ba yung batang lalaki na may dalang kutsilyo ninakawan niya ako? At sabay sabi din ng babae kutsilyo hindi. At epekto nangga ang lason sa alak sa hanggal na si Calder at Holy na ninya napagtanto na lason siya at natataranta ang dalawa hanggal sa likod ninya at nagpanggap ang babae ng parang walang nangyari at tuluyan nga nawalan ng malay ang hanggal dahil sa lason. At bagong mangyari ang lahat at pabalik tayo kay Lei Ziyu na nahimatay kanina at sabay sabi ng babae bata, maaari kang uminom ng makamandag na tubig, ngunit ikaw ay isa pa ring Seal Master, napakadali. At ang maingat kong inihanda na mga makamandag na halamang gamot, kung walang antidote, pwede kitang patayin within 3 minutes. At bigla minulat ni Lei Ziyu Lanlot ang mata niya ng pulang-pula at natakot ang babae sa pula mata ni Lei Ziyu Lanlot. At sabay sabi ni Lei Shu Lanlot magaan at walang tunog ang kanyang mga hakbang nang hampasin niya ako, ang tubig na iniabot ay amoy makamandag na fireweed, at hindi masyadong maganda ang expression management ikaw na batang babae ay puno ng mga kapintasan at gusto mo pa ring saktan ang mga tao. Hindi ka naman Seal Master, di ba? At hindi ko inaasahan na gagawin nila ang napakagandang trabaho na tumukhang isang kahihiyan sa kanila kung hindi ko sila ibabalik sa paraan ng kanilang pagdating. At sinubsob ng dalawang hanggal ang babae sa mesa at sabay sabi ng hanggal na kasakay sa kabayo, nilason mo talaga ang ating deputy regiment at sabay sabi din ni Raby Beach, pagod ka ng mabuhay, paano ito mangyayari? At sabay sabi din ng babae paano ito mangyayari pakinggan mo ang paliwanag ko hindi ko ginawa ito. At makikita si Lei Shu Lanlot na naglalakad at sabay sabi niya ang psychic pupil technique ay talagang nakakaubos ng enerhiya na sandata, at pakiramdam ko ay pagod na pagod ako pagkatapos lamang ng isang paggamit at kailangan kong hilingin sa Xiaomi na tulungan akong gumawa ng 2 set ng pagsasanay sa mata. At may biglang tumawag sa kanyang sa likod niya at paglingon niya at nakita niya si Garcia na tumatawag sa kanyang at sabay sabi ni Garcia nagkita ulit tayo, pwede ba tayong mag-usap? At maririnig na may pinag-uusap ang dalawang alipin at sabay sabi ng isang alipin hoy, narinig mo na ba ang batang yon na si Lei Ziyu ay susubukin ng tunggalian sa ganitong paraan parang hindi niya kailangang maging alipin? At sabay sabi naman ng isang alipin aalis ba ang batang yun dito? At nung narinig ni Xiaomi ang pinag-uusap ng dalawa ay napasabi siya ng gaya ng inaasahan, iba ang pagiging Seal Master. At ang Seal Master ay may 3 talento, mga kasanayan sa pakikipaglaban, alchemy, at mga kakayahan sa Seikiko at hanggat ang isang talento ay umabot sa gitnang antas. Ito ay ituring na mahusay sa talentong ito at sa pangkalahatan, ang isang Seal Master ay dalubhasa lamang sa isang talento at may katumbas na titulo at gaya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban Seal Master na mas gusto ang labanan, ang Alchemy Seal Master na mas gusto ang tulong, at ang Psychic Seal Master na mas gusto ang magic at napakakaunting mga tao ang maaaring makabisado ng 2 talento. Iyon ay, makabisado ang 2 talento na umabot sa gitnang antas sa parehong oras. Ang mga taong ito ay magkakaroon din ng kaukulang mga titulo batay sa mga talento na kanilang pinagkadalubhasaan. Halimbawa, isang Tactical Seal Master na bihasa sa mga kasanayan sa pakikipaglaban at Alchemy at Magical Seal Master. At isang War Spirit Seal Master na bihasa sa mga kasanayan sa pakikipaglaban at Seikiko na kakayahan at gayunpaman, ang mga bihasa sa lahat ng 3 talento.
At bumalik ang eksena kay Leizio Lanlot at kay Garcia at sabay sabi na Garcia, nagkita tayong muli, maaari ba tayong mag-usap para sa ilang mga salita? At napasabi si Leizio Lanlot ng isa pang asasin at tinanong ni Leizio kung ano ang kanila pag-uusap at sabay sabi din ni Garcia, sa palagay ko ay naabisuhan ka na, ang Panginoon ng lungsod ay tinanggap ang iyong pagsubok sa tunggalian, gayunpaman, maaaring hindi ganoon kadali ang pagtatasa na ito. At biglang tinanong ni Leizio Lanlot kung sino si Garcia at nagulat si Garcia sa sinabi ni Leizio at sabay sabi ni Garcia, hindi mo talaga ako kilala, ang pangalan ko ay Fine Garcia, isa siyang alchemist mula sa Imperial Sage Guild. At sabay sabi ni Leizio, ikaw ay isa alchemist, at sabay sabi ni Garcia, kilala mo naman talaga ako, di ba? At sabay sinabi ni Leizio Lanlot, di ba ikaw yun babaeng masungit kanina? At nainis si Garcia dahil tinawag siya ni Leizio Lanlot ng masugit at sabay dagdag na sinabi ni Garcia, hindi talaga ako kilala ng bastos na to. At biglang napaisip si Leizio Lanlot nang ang babaeng ito ay may napakalakas na enerhiya ng banal na selyo, at isang pang-apat na antas na Holy Seal Master, at least siguraduhin mong hindi siya assassin, at gayunpaman, kung ito ay isang Alchemy Seal Master, hindi ito kasing husay sa pakikipaglaban gaya ng isang Combat Skill Seal Master. At tinanong niya kung anong ang gusto sabihan ni Garcia. At sabay sabi din ni Garcia, gusto kong sabihin sa iyo na ang examiner mo sa pagkakataong ito ay si Mr. Hager mula sa Sage Guild. Siya ay isang pangatlong antas ng Seal Master at hindi kanya hahayaang pumasa sa pagsusulit ng madali. At sabay sabi din ni Leizio Lanlot, kung ito ay isang Alchemy Seal Master lamang, kung gayon hindi ako nag-aalala, ang second level combat skill na Seal Master ay hindi tugma sa akin. At saka sabay sabi ni Garcia, isa ka lamang sa unang antas ng Saint Seal Master at napakayabang mo, ang alchemy ay mayroon ding sariling paraan ng pakikipaglaban, huwag maging pabaya, at si Mr. Hager ay isang Seal Master na pinagkadalubhasaan ang sining ng Dark Alchemy sa katunayan. At biglang napaisip si Leizio Lanlot at sabay sabi, ang alchemy ay hindi nakatutok sa pakikipaglaban gaya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, pero ngunit kung ito ay madilim na alchemy, ito ay ibang bagay at lumapit ka sa akin para lang sabihin ito. At nagulat si Garcia sa sinabi ni Leizio Lanlot at sabay sabi niya, ang pagsubok na ito ay napakalubha sa tingin ko, kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay, magtanong lamang at ano ang gusto mong malaman. At sabay sabi ni Leizio Lanlot, bakit handa kang tulungan ako? At ang sabi naman ni Garcia, tratuhin mo lang ito bilang pagpapahalaga ko sa iyong talento at sana ay maibalik mo ang iyong pagkakakilanlan. At hinawakan ni Leizio Lanlot ang balikat ni Garcia, umutang siya ng pera kay Garcia at walang nagawa si Garcia na kung hindi pa hiramin ng pera si Leizio Lanlot. At pagkatapos nila nag-usap, makikita naglalakad si Leizio Lanlot para umuwi at sabay sabi niya, siguradong may layunin ang babaeng yun sa pagiging magalang ng walang dahilan. At makikita si Xiaomi na hinihintay kay Leizio, at sabay sabi, nakabalik ka na ba sa wakas, at lumipas na ang oras ng hapunan, ngunit nag-imbak ako ng isa para sa iyo. At nagpasalamat si Leizio Lanlot kay Xiaomi at sabay sabi, palagi kang nag-iiwan ng pagkain para sa akin. At habang kumakain si Leizio at nagsalita si Xiaomi at sabay sabi, narinig ko na aalis ka na sa pagiging alipin mo. At sabay sabi ni Leizio Lanlot, habang kumakain handa rin akong sabihin sa iyo ang tungkol dito. At sabay sabi ni Xiaomi kay Leizio, palagi mong sinasabi na gusto mong tumakas mula sa pagiging alipin, at ikaw ay nagsusumikap sa kasong ito. At maaari mong mabawi ang iyong kalayaan at iwanan ako, isang pasanin na magdudulot lamang ng problema sa iyo. Umalis ako sa masamang lugar na ito nang walang anumang pasanin. At biglang napatigil si Leizio Lanlot na kumain sa sinabi ni Xiaomi at sabay sabi niya, tanga, paano kita iiwan? Ikaw ang aking mabuting kapatid na babae, handa akong tabyusan ka. At nagmula ang pisngi ni Xiaomi at sabay sabi ni Leizio Lanlot, ano ang mali, naiyak ka ba? At sabay sabi din ni Xiaomi, hindi Leizio, may kakaiba kang amoy, at sabay sabi ni Leizio Lanlot, ito ay dapat na amoy ng evaporated poisonous fuel, at sabay sabi ni Xiaomi, huwag kang lalapit. At pagkatapos ninyang kumain ay lumipat ang eksena kay saan nagpapahinga na ang mga kanyang kasama, pero hindi siya makatulog dahil sa pag-iisip sa pagsubok sa pamamagitan ng labanan ay lumalabas na mas mahirap kaysa sa inaasahan at maaaring hindi sapat ang pagpapanatili lamang sa kasalukuyang katayuan, kailangan ko isang pambihirang tagumpay.
At pagsapit ng umaga hanggang sa pagsusulit nagsanay si Lei Ziyu Lanlot para palakasin ang kanyang mga katawan at tinutulungan siya ni Xiaomi sa pamamagitan ng hilit sa likod niya at kumain kasama ang kanyang mga kaibigan. At dumating na nga ang takdang araw para ganapin ang kanyang pagsulit at tinawag na nga siya ng City Lord at sabay sabi Lei Ziyu Lanlot, ang iyong pagsubok sa tunggalian ay tinanggap at susuriin ngayon at ang araw ng pagsubok sa pamamagitan ng tunggalian kung pumasa ka sa pagsusulit tatanggalin kita sa lahat ng iyong mga kasalanan, mo at ibalik ang katayuang sibilyan. At nagbigay ka lang si Lei Ziyu Lanlot at nagpasalamat sa City Lord. At makikita sa likod ni Lei Ziyu, ang mga alipin ng gustong tunghayan ang pagsubok ni Lei Ziyu Lanlot at sabay sigaw na mga alipin nandito ang lahat para suportahan ka. At nagtaka ang City Lord kung bakit madami alipin ang gustong panuorin ang pagsubok ni Lei Ziyu Lanlot at tinanong niya sa kanyang alalay kung ang mga aliping yun ba ay nagyaya sa batang si Lanlot at ito ay nakawili-wili, at sumang-ayon naman ang alalay ng City Lord sa sinabi ng City Lord. At napasabi si Garcia ng Lei Ziyu Lanlot, inaasahan ko ang iyong pagganap. At dumating na nga si Allen at tinawag niya si Lei Ziyu Lanlot at napalingon naman si Lei Ziyu Lanlot at sinabihan niya si Allen nang hinihintay kita anong problema mo. At sabay sabi ni Allen wala lang ito nagkasakit lang ako ng 2 araw at ang mental internal consumption ko at bigla ninyo nilabas ang isang mahiwagang at binuksan niya ito at ibinigay ang laman na espada kay Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi ang kutsilyong hiniling mong itago ko ay naibalik na sa iyo at hinihintay lang kita at biglang nag-ambala ang pag-uusap nilang dalawa nung may bumaba at nagpakilala kay Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi ang pangalan ko ay Hager. At ang yun makakalaban sa kompetisyon sa pagtatasa na ito. At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot ang dwarf ba na ito ang nagmaster ng dark alchemy at nagsalita si Allen at sinabihan niya si Lei Ziyu, na isinakripisyo ko ang lahat para sa iyo at ang aking kinabukasan ay nasa iyong laban. At nagsalita si Hager at sinabihan niya si Lei Ziyu Lanlot na sumuko ka, Lanlot, hindi kita hahayaang makapasa sa pagsubok at kapag itong tulala na si Allen ang iyong rekomendasyon, malinaw na kinakaladkad niya ang Sage Guild sa gulo at kung hahayaan kitang makapasa sa pagsubok, ang guild ay iuugnay muli sa mga traidor at ngayong nagkakagulo na ang kaharian, hindi ako papayag na maapektuhan ang guild. At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot anong ibig mong sabihin ng aking ama ay tama ba? At bigla siyang nagpakawalan ng aura sa kanyang katawan habang sinabi ang sabi mo yun yung guild na kasali ang tatay ko. At hindi din nagpasindak si Hager at nagpakawalan din siya ng malakas na aura at sabay sabi niya ito ang katotohanan, ang sinusuportahan ko ay ang karangalan ng Sage Guild. At sinimulan ng sabihin ng City Lord ang paglilitis ng duel laban kay Lei Ziyu Lanlot 1 simula na. At kahit sa Guild of Sages na itinatag ng kanyang ama, may mga tao pa rin na hindi siya kayang tiisin, mukhang kahit na maalis na ang pagiging alipin, hindi magiging maayos ang bloodline ni Lanlot sa susunod na paglalakbay. Sa kasong ito pagkatapos ay iparamdam sa kanila ang galit ng kadugo ni Lanlot. At sabay sabi ni Hager binigyan kita ng pagkakataon Lanlot, at sabay naghanda siya para mga summon ng Dark Devil at nagtaka si Lei Ziyu Lanlot kung ano ang sinasamot ni Hager at hindi nagtagal lumitaw na nga ang 2 Dark Devil na isang malaki minotaur at isang malaki kabayo at natakot ang mga nanonood at sabay sabi nila anong halimaw ito ay masyadong nakakatakot. At kinakabahan naman si Allen at si Xiaomi para kay Lei Ziyu Lanlot. At napasabi si Garcia ng Dark Magic Talisman isang summoned beast na nilikha sa pamamagitan ng alchemy gamit ang dugo ng Dark Demon, isa ito sa ilang dark alchemy technique na pinapayagan ng Soul Temperator at si Mr. Hager ay talagang hindi magpapakita ng awa kay Lei Ziyu. At napasabi si Lei Ziyu Lanlot ng ito rin ang alchemy na binuo ng aking ina noong nakaraan at ang caster ay kailangang patuloy na maghatid ng magic power sa summoned beast upang mapanatili ang paggalaw nito at sa madaling salita, kung ang caster ay maaaring talunin muna, ang parehong madilim na demonyo ay mawawala at ito ba ay isang madilim na kalasag. At nagbigay na nga ng utos si Hager para umatake at naghanda na nga ang Minotaur para sumugod at umatake na nga ang Minotaur kay Lei Ziyu Lanlot at nakaiwas naman si Lei Ziyu sa lakas na atake ng Minotaur at epektuhan ang mga manunood sa lakas ng ginawang atake ng Minotaur. At habang nasa taas pa si Lei Ziyu Lanlot at naghanda ang kabayo para atikihin si Lei Ziyu Lanlot at pinakawalan na nga ng kabayo ang atake niya patungo kay Lei Ziyu. At sinabihan siya ni Hager ng tingnan kung paano mo maiiwasan ang aking soul ball habang nasa taas ka.
At wala nang nagawa si Lei Ziyu Lanlot kung hindi sanggay ng kanyang espada ang papalapit na atake at matagumpay naman ninyang nasangga ang pabulipit ni atake at baha siya napatilapon sa lakas ng atake pero matagumpay siya nakalanding at napasabi siya ng magkatandem itong dalawang ito at nakita ko na ang isang Minotaur na maaari lamang gumamit ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Isang mukha ng kabayo na maaari lamang gumamit ng mahika, kaakibat ng kanilang sariling karunungan sa alchemy. Silang tatlo ay nagtulungan upang ipakita ang posture ng lahat ng mga santo. At ang pandak na matandang ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. At napasabi din ng City Lord ng gaya ng inaasahan kay Mr. Hager, ang nakakasakit na lugar na ito ay mawawasak. At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot gayunpaman, ang kalidad ay palaging kalidad. Sa harap ng tunay na banal, at nagpakawalan siya ng aura at naghanda para sumugod pero may nauna sumugod ang Minotaur sa kanyang at napasabi siya ng isang matabang toro na walang lakas at subukan ang mga tunay na kasanayan sa labanan. At pagkalapit ng Minotaur at sinabayan niya ang atake Minotaur pagkasalpot ng kanilang atake ay agad siya tumalon pataas at umatake din ang kabayo at naghanda siya para tamaan ang atake ng kabayo at matagumpay ninyang nagawa at pumunta ang atake kay Hager. Napasabi si Hager ng bakit hindi sumabog ang Soul Ball. At tumama nga ang atake kay Hager at matagumpay ninyo nasangga ang atake dahil sa kanyang shield at sabay sabi niya hayaan mong subukan ng bowl ang nakakasira ng kaluluwa. At biglang nagpakawalan ang kabayo ng isang atake at ang Minotaur ng atake kay Hager at gulat na gulat si Hager dahil biglang umatake ang dalawa ninyang sinamon sa kanyang at nabasag ang kanyang panangga dahil sa atake ng kabayo at Minotaur at hindi niya alam kung bakit umatake ang dalawa ninyang sinamon niya sa kanya at biglang siya inatake ni Lei Ziyu Lanlot at bago tumama ang atake sa kanya ay baha siya nakaiwas at gumamit siya ng escape. At napasabi si Lei Ziyu Lanlot na gamit siya ng smoke escape powder. At taka ang City Lord kung anong ang nangyari ngayon lang at sabay sabi niya bakit pinutol ng ulo ng baka ang kanyang kasabwat. At natakot si Garcia sa kanyang nakita at sabay sabi niya isang ilusyon. At sinamantala niya ang sandali nang nilabanan ni Hager ang bola ng kaluluwa at hinarangan ang kanyang paningin at itong batang si Lei Ziyu, marunong gumamit ng psychic powers. At napagtanto na nga ni Hager na isa lang ilusyon na kumokontrol sa kalooban niya at sabay sabi niya hindi ko akalain na mayroon kang ganoong kakayahan. At ngunit kung ito ay isang nilalang na wala ng malayang kalooban, wala kang magagawa kontrolin at inutusan niya ang Minotaur na umatake at nung nakita ni Lei Ziyu Lanlot na naghanda na ang Minotaur para umatake at sabay sabi niya talagang inilagay mo ang lahat ng iyong kapangyarihan sa halimaw na ito. At tatapusin na din kita sa galaw Konata para makumbinsi na kita at nilagyan niya ang kanyang sandata ng aura at naghugis ang aura ng malaking sandata at tinatawag ito Shinra Heavenly Sword. At namangha si Hager at ang mga alipin at si Allen at ang City Lord sila at napasabi si Allen anong nakakasilaw na espada. At sabay sabi din ng City Lord napakalakas na enerhiya. At sabay sabi din ni Garcia Lei Ziyu ikaw ba ay talagang isang unang antas ng Seal Master. At naghanda nangga para umatake si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi niya puputulan ng espadang ito ang mga tanikala. At pinakawalan na nga ni Lei Ziyu Lanlot ang kanyang malakas na atake sa Minotaur nasa harap niya at nahati sa dalawa ang katawan ng Minotaur at naglaho at hingal na hingal si Lei Ziyu Lanlot ginawa niyang atake at naputol ang kanyang sandata. At naapektuhan din ang mga manonood sa lakas ng atake niya at napasabi ang isang alipin ng Lei Ziyu, hindi ba pwedeng maging mas malumanay ka? At sabay sabi din ni Allen kailangan pa nating ayusin itong sirang site. At makikita si Hager na wala ng lakas at naghihina siya at wala na lakas para magpatuloy sa laban at lumapit si Lei Ziyu Lanlot sa harap ni Hager at tinutukan din niya ng sandata at sabay sabi niya may gusto ka pa bang sabihin? At sabay sabi din ni Hager wala na akong sasabihin dahil natalo mo na ako at ikaw Lei Ziyu Lanlot. Nakapasa ka sa pagsubok ng tunggalian ito at mula ngayon, mapapatawad ka na sa iyong mga krimen at maibabalik sa iyong katayuan bilang isang malayang tao, at magiging residente ng Grey Rock City. At napuno ang loob ng pangsusulit ng sigaw para sa tagumpay ni Lei Ziyu Lanlot. At napaluha si Xiaomi sa tagumpay ni Lei Ziyu Lanlot. At nagsalita ang City Lord at sabay sabi sa hindi inaasahang pagkakataon nakapasa talaga sa assessment ang batang yun. At sobrang saya din ni Lei Ziyu Lanlot dahil makakalayan siya sa pagiging alipin at napasabi siya ng sa ganitong paraan,
Hindi na ako magiging alipin at may biglang dumating at sumigaw na tumututol ako at ang dumating pala ay ang Hanggal na pinuno ng Shadow Iron at sabay sabi niya ako bilang isang opisyal ng Akademya ng Militar sa Grey Rock City, hindi ako sang-ayon sa hatol ng paglilitis na ito. At natahimik ang mga manonood at tinanong ni Garcia sa City Lord kung sino ang dumating at sabay sabi naman ng City Lord ito ay si Tai Feng Abdi, ang pinuno ng Shadow Iron Troop at tinanong niya si Tai Fengqing kung anong ibig niya sabihin. At sabay sabi ni Tai Fengqing Lord City Lord, pinaghihinalaan ko na ang batang ito ay nandaraya, hindi naman talaga siya Sailmaster. At napatingin si Lei Ziyu Lanlot sa Hanggal at dagdag pag nasabi ng Hanggal ang batang ito ay nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng aming pangkat ng digmaan, isa lang siyang ordinaryong alipin, ang kanyang kapangyarihan ngayon ay dapat na isang ilusyon at tiyak na uminom siya ng isang uri ng gamot upang bigyan ang sarili ng pansamantalang lakas. Hindi siya karapat-dapat na subukan sa pamamagitan ng tunggalian. At nagsalita si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi niya sa Hanggal maaari ka bang makakuha ng lakas sa pamamagitan ng pag-inom ng ilang uri ng gamot, kung ito ay maaaring maging simple, ang mga kalye ay puno ng Sailmasters. At sabay sabi din ng Hanggal sino ang nakakaalam kung gumamit ka ng hindi kilalang bawal at ang aking hinala ay hindi walang batayan at narinig ko na nagsagawa siya ng pananaliksik sa isang bagay na tinatawag na Star-Shattered Blood sa Sage Guild, na isang ipinagbabawal na gayuma. At kinabahan si Allen sa mga sinabi ng Hanggal at nagchichismisan ang mga nakarinig sa likod ni Allen at napalingon siya sa kasama niya mga alipin at sabay sabi sino ang nasabi si niya at ang sagot naman ng iban alipin ay wala sila Alan. At dagdag pag nasabi ng Hanggal maaaring ito ay nakarinig din ng mga miyembro ng team namin ng maraming chismis mula sa mga alipin na bigla siyang naging Sailmaster. At nagsalita si Hager at sabay sabi niya sa Lord Taifeng, nakipaglaban lang ako kay Lei Shu. Natitiyak ko na ang kanyang lakas ay tiyak na hindi isang antas na maaaring makamit sa pamamagitan ng pag-asa sa maling pananampalataya. Masisiguro ko ito at bago pa siya matapos magsalita ay sinabihan siya ng Hanggal ng alchemist ka lang, anong garantiya ng lakas mo? Ito ay isang bagay para sa Grey Rock City, wala itong kinalaman sa iyong Sage Guild. At sa aking palagay, bilang opisyal ng Akademya ng Militar ng Grey Rock City, ako dapat ang magsusubok kung talagang may kakayahan ng batang ito at hindi natin hahayaang sirain ng anumang sekta ang reputasyon ng Grey Rock City. At nainis si Lei Ziyu Lanlot sa mga sinasabi ng Hanggal at sabay sabi niya puro kalokohan ang sinasabi ng lalaking ito. At napaisip ang City Lord sa mga sinabi ng Hanggal at habang nag-iisip ang City Lord ay nagsalita si Garcia at sabay sabi niya Panginoon, kitang-kita sa lahat ang lakas ni Mr. Hager at napaka-credible ng kanyang mga pagsubok at bilang karagdagan sa nakaraang labanan, si Lei Ziyu ay nakakonsumo ng maraming lakas. Kung magpapatuloy ang kompetisyon, natatakot ako na ito ay hindi patas. At nagsalita ang City Lord at sabay sabi niya Miss Garcia, tama ka, ngunit ito ay nauugnay sa reputasyon ng Grey Rock City, kaya dapat talaga tayong magpatuloy ng may pag-iingat. Sumasang-ayon ako kay Tai Fengqing at biglang natahimik si Garcia. At tuwang-tuwa ang Hanggal dahil sumang-ayon ng City Lord at sabay sabi niya ang Panginoon ng lungsod ay matalino at nagulat si Lei Ziyu Lanlot dahil mapaniwala ng Hanggal ang City Lord. At sinabihan siya ng City Lord ng Lei Ziyu kung nakaramdam ka ng pagod, ang pagsubok sa tunggalian ay maaaring maghintay hanggang sa susunod at bumalik ka muna sa trabaho at kanselahin ang pagsubok ngayon. At nainis si Lei Ziyu Lanlot at pinagpapawisan at sabay sabi niya ito ay sadyang hindi makatwiran at ang mga bastard na yun mula sa Shadow Iron Group ay malinaw na isang hakbang na lang mula sa tagumpay. At si Rudolph, isang makapangyarihang tao na nagmamalasakit lamang sa kanyang sariling kapakanan, ay nag-iingat na ngayon sa akin, ang susunod na kahilingan para sa pagsubok sa pamamagitan ng tunggalian ay maaaring malayo at hindi maaaring isuko ang pagkakataong ito. At sinabihan ni Lei Ziyu ang City Lord na bigyan siya ng 2 oras para mabawi ang lakas ko at maaari akong makipag-showdown sa opisyal ng militar na ito, isang showdown. At tuwang-tuwa sabi ng Hanggal 1 hour ka lang at hindi ka makaalis sa venue, magpahinga ka na lang dito. At sumasang-ayon naman ang City Lord sa sinabi ni Lei Ziyu Lanlot, at sabay sabi niya ang iyong pagsubok sa tunggalian ay magpapatuloy sa loob ng 1 oras. At makikita na gulong-gulo na ang isip ni Allen at ang mga kasama niya at sabay sabi niya paanong naging ganito. At sa gitna ng arena makikita nagpapahinga si Lei Ziyu para makabawi ng lakas at sa gilid niya makikita ang mga Hanggal.
At nagsalita si Roy at sabay sabi niya tingnan mo siya at paano ka mamamatay. At bumaba si Garcia at tinawag si Leizio at gumamit si Leizio Lanlot ng macro sound transmission at tinawag niya si Miss Fina Garcia at napasabi si Garcia na ito ay macro sound transmission. At sinabihan siya ni Leizio ng first level holy seal lang ang meron ako, tulad ng sinabi mo, ang labanan na ngayon ay talagang naubos ang aking lakas, halos imposible na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa susunod. At higit pa rito, ang kalaban ay isang third-level combat skill na Seal Master. At sabay sabi din ni Garcia kaya ano ang iyong gagawin? At ang sabi naman ni Leizio pahiram sa akin ang kapangyarihan ng Holy Seal kung handa ka pa ring tulungan ako. Sa pahiram sa akin ng iyong lakas, maaaring ito ay psychic transmission. At napasabi si Garcia ng iyon ay isang advanced na Seikiko na kasanayan na nangangailangan sa amin na magtulungan at sabay sabi ni Leizio Lanlot alam mo ba? At sabay sabi din ni Garcia maaari kong subukan ngunit maituturing ba yun bilang pagdaraya at sabay sabi ni Leizio ano sa tingin mo? At pinahiram na nga ni Garcia ang kanyang lakas at sabay sabi niya kay Leizio ang laban na ito ay hindi patas sa iyo at tinulungan kita sa pagkakataong ito. Mangyaring gantihan mo ako ng mabuti pagkatapos nito. At nagpapasalamat si Leizio sa pagtulong ni Garcia sa kanyang. At nagsalita ang katabi ng pinuno Shadow Iron at sabay sabi niya anong ang ginagawa ng babaeng yun at nanong tinanong ni Roy kung sino ang babae. At sabay sabi din ng mga alipin napakagandang babae, bakit doon din nakaupo ang taong yun hindi kaya may gusto siya kay Leizio, at Xiaomi. Ang kapatid mong si Ziyu ay aagawin at pinagtatawanan nila si Xiaomi sinabi niya na mali ang iniisip nila. At nagpatuloy ang ginagawa nila Leizio at Garcia ng paghihilam ng lakas at tinawag ni Leizio si Miss Garcia at sabay sabi niya ang iyong mga kasanayan sa pagmamanipula ng Seikiko ay napakahusay. At sabay sabi ni Garcia nagsusumikap ako at sabay sabi din ni Leizio lumipas ang 40 minuto at napakaliit ng kapangyarihang ipinadala mo sa akin. At ang sabi naman ni Garcia ang paghahatid ng Seikiko ay hindi isang simpleng bagay. At sabay sabi ni Leizio kalimutan mo na ito ang mga duwag na yon mula sa Shadow Iron Core, na orihinal na nag-iisip na bigyan ka ng mas maraming oras upang umangkop, ay binigyan lamang ako ng 1 oras. At sabay sabi ni Garcia ayos na ba ito at nagtaka siya dahil ang katawan ay niya ay tila nagpapakita ng mga palatandaan ng tagumpay sa mga kasanayan sa labanan. At tumayo si Leizio at tinawag niya si Xiaomi na maaari ka bang lumapit at bigyan ako ng ilang mga pagklik at pagkatapos ay gumamit ng natural na pagliko at pagmamasahe ni Xiaomi upang maibalik ang iyong lakas. At sabay sabi ni Garcia ano ang pakiramdam nito at agad naman pumunta si Xiaomi kay Leizio at binasahe niya si Leizio at napasabi si Leizio ng anong ginagawa mo bakit ang bayolente sa pagkakataong ito. At nagtaka si Garcia kung ano ang ginagawa nila at napasabi ang City Lord ng sa oras na ito, mayroon ka pa ring paglilibang upang tamasahin ang mahusay na pangangalagang pangkalusugan, ikaw ay talagang bata at may pangako at sumang-ayon naman ang alalay na City Lord. At napasabi din ng Hangul ng anong uri ng eroplano ang ginagawa ng lalaking ito. At natapos na sa paghihilot si Xiaomi tumayo na si Leizio at sabay sabi niya okay, handa na ang lahat. At sabay sabi din ni Garcia okay lang ba talaga bakit hindi maghintay hanggang sa susunod na pagkakataon upang kunin ang pagtatasa. At sabay sabi ni Leizio Lanlot di bale, kaya ko pa namang subukan at kung sinuswerte ako, siguro okay lang ako at pinulot na niya ang kanyang sandata na sira. At tinutok niya sa Hangul at sabay sabi niya upang subukan ng aking lakas magsimula ngayon. At sabay sabi din ng Hangul mayroon kang 5 minutong natitira. At sabay sabi ni Leizio hindi ko na kailangan at hindi na ako makapaghintay na bugbugin ka. At natahimik ang Hangul at sabay sabi sa totoo na ang mga bagong silang na guya ay hindi natatakot sa mga tigre. At tumayo na nga ang Hangul at sabay sabi huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapakita ng awa sa iyo at lumapit na nga siya. At makikita si Allen takot na takot sa mangyayari kay Leizio at napasabi din ng mga alipin ng ang lalaking iyon ay may hawak na malaking espada at si Leizio ay may hawak na sirang kutsilyo, paano mo siya lalabanan? At sabay sabi ni Leizio ang ikatlong antas ng banal na selyo ay ang watershed sa lakas ng Holy Seal Master, ang kakayahang ay maabot ang antas na ito ay itinuturing na kabilang sa mga malakas, at hindi dapat maliitin metapora bukod pa rito.
Wala na akong gaanong kapangyarihan sa Holy Seal ngayon kaya wala akong choice kundi gawin ang aking makakaya at nilagyan na nga niya ulit ng aura ang kanyang sandata na sira at iwinasiwas niya at may lumabas na usok at may bigla siyang ininom. At nainis ang Hangal at sabay sabi labanan mo ba ako sa sirang talam na yan? At sayang ang oras sa paghihintay na mabawi mo ang iyong stamina. At sumugod na nga siya kay Lei Ziyu at nakaiwas naman si Lei Ziyu sa pag-atake ng Hangal at sinundan agad ng Hangal ang kanyang atake pero madali lang nakaiwas si Lei Ziyu sa sunod-sunod na atake ng Hangal. At nainis nga ang Hangal dahil parating na iiwasan ni Lei Ziyu ang kanyang atake kaya gumamit na siya ng kanyang skills ng Wolf Moon Slash at bago pang tumama ang atake ng Hangal at gumamit din siya ng kanyang skills na Combat Art Air Palm at dahil sa paggamit ni Lei Ziyu sa kanyang skill at matagumpay niya na bigila ang atake at bigla niya inatake ang Hangal at nakaiwas din ang Hangal at hinabol ng Hangal si Lei Ziyu at nagpakawalan siya ng marami atake kay Lei Ziyu at matalilang nakaiwas si Lei Ziyu sa mga atake ng Hangal at napasabi ang Hangal ng may isang bagay tungkol sa pagiging confrontational sa akin. At habang nanunood ang City Lord sa laban nila Lei Ziyu Tai Fengqing at napasabi siya ng si Lanlot, ang brat, ay walang laban kay Tai Fengqing at patuloy na tumatakas. At sabay sabi din na kanyang alalay tila naubos lahat ng lakas niya. At habang pinagmamasdan ni Garcia at ni Xiaomi ang laban ay may biglang tumama na kuryente sa likod nila dalawa at napasabi sila dalawa ng napakalakas ng static na kuryente. At napalingon silang dalawa kung saan nagpula ang kuryente at napasabi si Garcia ng tila naging tuyo ang hangin mula ngayon, at nabuo ang static na kuryente at magkunwaring maunlad ito. At sabay sabi din ni Xiaomi uulan ba? Halatang maaraw ngayon at sabay sabi ni Garcia hindi natural ang maunlad na yan at makikita patuloy inaatake ng Hangal si Lei Ziyu at patuloy din naiiwas ni Lei Ziyu ang atake ng Hangal at huminto ang Hangal sa pag-atake kay Lei Ziyu at tumigil din siya sa pagtakbo. At sabay sabi ng Hangal napaka-flexible, bagamat mas mabagal ang iyong bilis kaysa sa akin, maaari mong iwasan ang aking mga pag-atake ng mahusay at ngunit ang alam mo lang ay umiwas, kung tutuusin, wala kang lakas para labanan ako. At sabay sabi din ni Lei Ziyu oo, hindi sapat ang sarili kong lakas para harapin ka ng direkta kinailangan nating umasa sa kapangyarihan ng kalikasan at sinimulan nang ganin niya inactivate ang kanyang ginawang formation na Thunder Eren at nagulat ang Hangal. At nagulat ang City Lord at ang mga alipin at si Allen sa ginawa pag-activate ni Lei Ziyu Lanlot sa isang malaking formation na ginawa ni Lei Ziyu. At napasabi din si Garcia ng kaya ayon, hindi naman ako tumatakas kanina, nagse-set up ako ng formation, at sabay sabi ni gamitin ang iyong natitirang kapangyarihan upang magtipo ng mas makapangyarihang puwersa ng kalikasan. Gamitin ang Thunder Summoning Array para magpatawag ng malakas na pag-atake ng kulog. At napasigaw ang Hangal ng hindi, imposible, isa ka lang first level Sail Master. At dagdag pag sinabi ni Lei Ziyu gagamitin ko ang trick na ito para magpasya sa kalalabasan sa iyo ng malakas na kulog. At inatake nga ni Lei Ziyu ang Hangal ng kanyang Thunder Eren at buong-buo nasa loob ng Hangal ang atake ni Lei Ziyu at nagbigay ng malaking butas ang ginawa pag-atake ni Lei Ziyu at hingal na hingal siya sa kanyang pinakawalan ng malakas na atake at napasabi siya ng ang gayuman ng hininga ng dragon ay nagpapalakas sa aking pangunawa sa kapangyarihan ng kalikasan, na nagpapahintulot sa akin na mapawi ang mas malakas na kulog. Ngunit halos maubos lahat ng lakas na natitira ko at nagawa ka bang talunin siya? At makikita sa malaking butas ang katawan ng Hangal na hindi gumagalaw. At gulat na gulat ang City Lord at parang malaglag na ang kanyang panga sa sobrang gulat. At napasabi ang kanyang alalay ng mukhang tapos na ito laban nato. At sabay sabi din ni Garcia kamanghamanghang at ngayon hindi ko na maisip ang lakas mo Lei Ziyu. At sabay sabi din ni Xiaomi nanalo ba si Lei Ziyu? At nainis si Lei Ziyu dahil hindi sapat ang kanyang pag-atake sa Hangal dahil nagawa pa ng Hangal na mga tayo. At sabay sabi ng Hangal anong sorpresa mayroon ka talagang ganitong uri ng kapangyarihan. At gulat na gulat si Garcia at si Xiaomi at ang mga alipin at si Allen at tuwang-tuwa din ang City Lord at ang Shadow Iron. At sabay sabi ng Hangal kung hindi ko ginamit ang panlilinlang na ito, natatakot ako na hindi ko na kaya lumaban. At pinalabas na nga niya ang kanyang tinatago alas na Wolf Gist Manifestation. At gulat na gulat si Lei Ziyu at kinabahan dahil may espiritu ang kanyang nakalaban at napasabi siya ng ang lalaking ito, kayang gawin ito.
At sabay sabi ng Hangul, isa itong espiritu ng lobo na kayang lumunok ng kapangyarihan. At kung hindi lang nilalamon ng espiritu ng lobo ang bahagi ng kapangyarihan ni Luolei ngayon, natalo na ako sa iyo. Kung maaari mo akong itulak sa puntong ito, kinikilala ko ang iyong lakas. Ngunit hindi ka makakakuha ng pangalawang pagkakataon at sumugod siya agad kay Lei Ziyu at tumama ang kanyang atake kay Lei Ziyu dahil sa sobrang bilis niya gumalaw at gulat na gulat sila Allen dahil sa sobrang bilis ng Hangul at tumilapon nga si Lei Ziyu at bumagsak siya. At sobrang saya ng Hangul dahil hindi nagawa ni Lei Ziyu na makaiwas dahil sa sobrang bilis niya at sabay sabi niya kahit anong lakas mo pa, lahat sila ay kakainin ng espiritu ng lobo at magiging aking lakas at sabay tawa. At nahihirapan na nga si Lei Ziyu na lumaban sa Hangul at sabay sabi niya ang huling bit ng kapangyarihan ay inalis na, at ang Thunder Calling Array ay hindi na magagamit at ang Holy Combat Technique ay isang combat technique na nagtatak sa isang partikular na kapangyarihan sa loob ng katawan ng isang tao para sa sariling gamit. Ito ay isang uri ng kasanayan sa pakikipaglaban na nilikha ng bastos na si Riba dito ko talaga nakilala. At nagsalita ang Hangul at sabay sabi susunod, sundan ng pag-ungol ng lobo at malipol, Lei Ziyu Lanlot. At pinipilit na tumayo ni Lei Ziyu at sabay sabi niya kahit naiwasan ko ang galaw na ito, may pagpapatuloy ko pa ba ang kasalukuyang laban nato at sa hina ng katawan ko. At sinira ni Shinra ang katawan, at isang pamamaraan na nagbibigay daan sa katawan na matemper sa limitasyon at pagkatapos ay masira ni Riba at isa kang demonyo. At umatake na nga ang Hangul at sabay sabi niya pumunta sa impyerno. At sabay sabi din ni Lei Ziyu pero mas malupit ako sayo. At malalampasan talaga kita, at tumama na nga ang atake sa kanya at gulat na gulat si Xiaomi dahil buong-buo nataman si Lei Ziyu at naapektuhan ang mga manunood ng malakas na aura na tumama sa kanila at naghanda ng panangga si Garcia para hindi sila matamaan ng aura ng atake ng Hangul. At pagkahupan ng malakas na atake at natanggal na ang mga usok ay makikita sa loob ng arena na si Lei Ziyu at hindi man lang nasaktan sa lakas ng atake Hangul dahil nagawa ninyang maging pangalawang antas ng banal na selyo at nagamit niya ang Divine Sunderung para maging panangga at sabay sabi niya gaya ng inaasahan ko, tama ang taya ko, na magagawa ko maging pangalawang antas ng banal na selyo.